Wala pong ibang dahilan kung bakit gusto kong ligawan ng anak niyo, maliban sa gusto ko siya. Hindi pala. Mahal ko siya. Mi Amor Tales presents The Mysterious Big Boss and His Fusty Secretary. Written by August R. Halos kapusina sa hininga si Augusta dahil sa pagmamadali. Nalit siya ng gising dahil nakipag-inuman pa sa pinsang si Ada. I'm sorry, I'm late. Hingin pa umanhin niya pagpasok sa loob ng conference room. Naroon na lahat ang board of directors. Nginitaan siya ni Castiel, isa sa pinakabatang board. It's okay, Miss Salvatore. Hindi rin talaga kami makakapagsimula hanggat wala ka dahil nasa yung president. Napakagat siya sa ibabang labi at napayuko dahil sa hiya. Sorry po. Ang ibig nitong sabihin ay siya nag-set up ng Zoom meeting para sa president dahil siya ang secretary nito. Executive secretary siya na may-ari ng kumpanya pero hindi pa niya ito nakikita kahit na sa picture man lang. Alright, so we'll start. Ani Castiel Gavino na tumayo na sa unahan na makajoin na sa meeting ang misteryosong may-ari ng kumpanya. Napapanguso na lamang si Augusta dahil talagang hindi man lamang nagsasalita ang owner at president kahit na tinatanong ito ng opinyon. Napapatanong tuloy siya kung paano nito napapatakbo ng maayos ang negosyo nito. Miss Augusta, busy ka ba after this? Tanong ni Castiel noong nagliligpit na siya na mga gamit dahil tapos ng meeting. Yes sir, bakit po? May iutos ka or may kailangan si boss? Umiling ito. Yung minutes daw na meeting, isend mo sa email niya. Okay po, yun lang ba? Kay Castiel kasi siya nagpapasa ng mga dokumento na kailangan para sa kumpanya kung kailangan ng pirma ng owner. Sa signatory, wala ring nakalagay na pangalan. Umaabang nga siya at baka may maligaw man lang pero talagang maingat. Yun lang naman, huwag ka malilit sa pagpasa, magagalit yun. Opo. Nakakausap naman niya ang boss niya pero sa emails lang at text. Mauna na po ako sa inyo, marami pa akong asikasuhin na appointments in behalf of our boss sir. Sige. Dalang ilang folders at ang kanyang laptop ay nagtungo siya sa executive office kung nasa ng opisina ng president. Doon siya gumagawa ng trabaho. Kahit may sarili rin naman siyang office, mas malamig at maaliwalas kasi sa opisina nito. Girl, haggard ka! Bati niya sa nakasalubong na sekretary ni Castiel. Ang lalaki ang tumatayong CEO pero humihingi pa rin ito ng permiso sa may-ari. Kulot na yung kilay mo, oh. Inirapan siya nito. Sinong hindi mahahagard, be? Masyadong stricto si Boss Gavino. Pagkatapos ng meeting niyo, sinermonan ako pagbalik dahil hindi pa raw nakahanda ang kape niya. Mabait naman si Boss Castiel, ah. Anong mabait? Hindi mo kasi araw-araw kasama. Mabuti ka pa nga't hindi nababantayan ng boss eh. Baliw. Sabay silang sumakay sa elevator. Pataas din yata ito at may bitbit na kape. Mas mahirap dahil hindi mo matanong agad kapag may mga importanteng bagay. Kung mag-i-email o text ako, hindi agad nagre-reply. Si Boss Castiel naman ay ganun din. Inilapit ito ang bibig sa tenga niya sa bumulong. Abala kasi sa pambababae. Oo nga. Nito na may kasama pang pag-irap. Iba't ibang babae ang kasama sa opisina. Baka naman investors o kaibigan. Smith ni Augusta. Hindi naman halatang babaero si boss ha. Hindi lang halata, pero grabe. Busangot na reklamo ni Clever. Buti nga't wala kang kasama sa president's office. Hindi ka makakarinig ng mga nakakainis sa chismis. Nasa pinakataas sa floor ang building ang opisina na ginagamit niya. Walang iba doon kundi ang opisina ng misteryosong may-ari. Buong palapag yun. Solo niya. May naliligaw lang na mga staff o secretaries ng iba't ibang department kapag may kailangan sa kanya o ipinatatawag niya. Ang tahimik nga sa taas. Anya na nakatingala sa numerong lumalabas sa itaas ng elevator. Nasa 45 na yon. Saan pala tayo kakain ng lunch? Ay be, may lunch meeting si Boss Gavino at syempre kasama ako. Saktong pababa na ito sa floor kung nasa ng opisina ng mga executive members. Muna na ako, Augustalin. Chat-chat na lang. Inismiran siya nito. Sige, Cleverly. Gosh, yung nga buong pangalan ko. Reklamo pa nito kahit nakababa na ng elevator. Serves you right. Kung ayaw nito na tinatawag sa buong pangalan,
Abay mas lalo naman siya. Awi na nga lang ang nickname niya. Kaiksi na'y kinakatamaran pa at gusto iyong mahaba niyang pangalan. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho. Nagsend rin siya ng email sa boss na mga kailangan ng approval nito at reviews. Pagdating ng tanghali, ay naisipan niyang umuwi na lang sa kondo para doon kumain. Malapit lang naman. Tinatamad siya magresto dahil wala siyang kasabay. "Excuse me, do you need any assistance, sir?" May lalaki kasing nakatayo sa labi at patingin-tingin. Hindi naman ito mukha naligaw dahil ang lakas ng dating nito kahit na simpleng white shirt lang at pants ang suot. May silver na relo sa bisig, hawak ang mamahaling phone. "May hinahanap po kayo?" Hi, kay Castiel Gabino sana. Nakangiting nito pero hindi umabot sa mata. Nanatiling matapang ang tingin nito. Kanina ko pa siyang tinatawagan pero hindi sumasagot. Nasa office ba siya? Nilingon niya ang reception area pero walang tao roon. "May I know your name, sir?" Kaisan Javier. Sinabi niyang wala si Boss Castiel dahil may meeting ito sa labas. Mabilis naman itong umalis kaya hindi niya naitanong kung ano ang kailangan at masabi sana kay Castiel. "Ada!" Hiyaw niya na makitang pinsan na papasok na sana sa condo unit ito. "Ano? Anong lunch mo?" Tanong niya na makalapit. Nauna pa siyang pumasok sa loob ng unit ito. "Makikikain ako, tinamad na ako magluto eh." May leftover pa akong adobo dyan, dala ni mommy. Magluto ka na lang ng kanin, ikaw na bahala, may trabaho akong tatapusin eh. Pwede rin naman siyang hindi bumalik sa office, dala naman niya ang laptop kaso baka kailanganin siya. "Pang hanggang gabi na ba ang isasaing?" "Ikaw na bahala, baka dito ka na naman makigulo eh." Nagsimula siyang umikot sa kusina ng pinsan habang abala ito sa sariling laptop. "San ka pala galing?" Hindi ito umimik. Bakit nga ba nagtatanong pa ako? Siyempre, kay Doc Raver na naman ano. Mag-live na lang kaya kayong dalawa, kunwaring best friend pa eh. Gaga, may girlfriend na yun. "Oh, ba't parang nasasaktan ka?" Nakangising asar niya sa pinsan. "Naiiyak na oh." Ngumuso ito. "Medyo, nahati na kasi ang oras niya pero ayos lang. Best friend lang naman ako tapos yun eh, makakasama niya habang buhay. Buntis na nga kaya magkasama na sila sa kondo ni Rai." "Ang bilis naman." "Oo nga eh, hindi ko nga rin nalaman agad." Himutok ni Ada. "Pero ayos lang naman, buhay niya yun, wala akong karapatan doon." Tumahimik na lang si Augusta dahil parang nasasaktan niya ang kanyang pinsan. Wala siyang ganong alam sa relasyon nito at ng best friend nito, wala rin siya masasabi tungkol doon. "Kain na Ada, may klase ka ba after lunch?" Online tutor kasi si Ada Gracie. "Babalik pa ako sa office, may sasabihin nga pala ako kay Boss Castiel." "Lagi kayo nag-uusap niyang boss mo na yan, may namamagitan na ba sa inyong dalawa?" Inismiran niya ang babae. "Wala babaero yun, ayoko mapasama sa listahan ng babae niya. Sa kanya lang ako nagpapasa ng mga kailangan dahil hindi ko naman mahagilap ang big boss." Gwapo naman ng Castiel Gavino na yun bagay kayo, malay mo magseryoso kapag tinamaan sa'yo." "Magtigil ka nga Ada, hindi ko ma-imagine yung sinasabi mo. Kumain ka na lang at baka gutom lang yan." Pagsapit ng 1:30 ng hapon ay bumalik siya sa opisina. Dumiretso siya sa office ni Boss Castiel. Naabutan niya sa table nito si Clever. "Busangot ka na naman, Miss Cleverly." "Good afternoon, Miss Augusta. Anong atin?" "Si Boss Castiel nandiyan na ba? May kailangan lang ako i-report." "Go ahead." Anito na iminuwestran double door sa office. "Pasok na, kadarating lang namin." Tapos ay lumapit ito para bumulong. Babae na naman. Mahina siya natawa. "Selos ka lang yata eh." "Gaga, hindi." Napalakas ang sabi nito kaya ang ilang empleyado na dumaraan ay napatingin. "Baliw ka? Hindi ko pinangarap no. Pumasok ka na nga lang sa loob, may scheduled meeting si boss ng 2:00. Madali lang naman ako, may ire-report lang. Hindi nagre-reply sa email si Big Boss eh." Naabutan niya lalaki na prenteng nakahilig sa swivel chair nito, nakasimangot. "Boss Castiel?" Oh, Miss Salvatore, kami na. May kailangan ka? Tumayo siya sa harap ng table nito. "May naghahanap sa'yo kanina sa baba. Kaisan Javier ang pangalan. Hindi ko na itanong kung ano kailangan dahil umalis din naman agad eh. Gumawa rin pala ako ng report about sa..."
Hindi niya natapos ang sasabihin dahil bumukas ang opisina at pumasok ang lalaking pinag-uusapan nila. Oh, did I interrupt something? Ani kay Sen. Tumango si Castiel. Wait for a while, may nire-report lang si Miss Salvatore. Sure, take your time. Sinulyapan muna niya ang lalaking bagong dating bago muling hinarap si Castiel. As I was saying, sir, gumawa ako ng report to file about sa reception area. Kanina ko lang napansin na nawawala pala ng tao doon. Shifting sila and hindi rin sabay-sabay ang break pero bakit nawawalan? Nakita niya ang mabilis sa pagsulyap ni Castiel kay Kaisen bago nagsalita. Email that to the HR department. Ikaw na bahala dyan because you have the power to do so. Okay, boss. That's all? Muli niya ninakawan na mabilis sa sulyap si Kaisen bago tanguan ang kausap. Yes, boss. Alis na po ako. Mabilis sa lumipas sa mga araw. Halos lagi na niya nakikita si Kaisen na bumibisita kay Castiel. Narinig niyang magkaibigan ng dalawa. Miss Augusta, hi. Sir, may kailangan po kayo? At kahit doon nga sa cafeteria ng kumpanya ay pakalat-kalat ito. He's lively. Palakaibigan pero ewan ba niya kung siya lang ang nakapapansin ng totoo sa mga mata nito. Kakain po kayo? Pwede po kayong sumabay kung wala kayong kasama, sir. Sure, kanina pa nga ako naghahanap na makakasamang kumain. Si Castiel, may pinuntahan daw eh. Sige sir, hihintayin kita rito. Mahina itong tumawa. Drop the formalities, Miss Augusta. Kaysa na lang. Awi na lang din, Kaisen. Nakangiting aniya. Bili ka na ng pagkain, sabay na tayo. Hindi naman siguro masamang makipagkaibigan sa kaibigan ni Boss Castiel. Masaya itong kausap habang kumakain silang dalawa. Panay ang kwento nito at bato ng jokes na talaga namang bentang-benta sa kanya. Pwede ba akong bumusita sa office mo? Ha? Nagtataka niya itong nilingon. Nasa executive office ako, office ng Big Boss. Baka matanggal naman ako sa trabaho kung papapasukin kita ron, wala ka namang gagawin. Natawa ito. Gusto ko lang sana sumilip kaso bawal pala. Alam mo yun, private investigator kasi ako kaya. Ano naman gagawin mo sa opisina ni Big Boss kung PI ka? Iniimbestigahan mo ba ang corporation na to o may kasong agency? Hindi lang naman corporation kasi negosyo ng Big Boss. May mga construction company rin ito at security agency. Dumaraan sa kanya lahat ng mga papel niyon at saka naman niya ipapasa kay Castiel o kaya ay i-email sa Big Boss. Tumawa ito. Wala, gusto ko lang malaman kung anong itsura ng mga offices sa corporate world. Naku-curious lang naman ako pero okay lang kung hindi pwede. Pasensya na talaga, Kai. Hindi pwede eh. Okay lang. Tinapik siya ni Kaisen sa balikat. Ano, pasyal tayo mamaya? Agad-agad? Hindi sa wala siyang tiwala pero hindi pa naman niya ito kilala ng husto. Hindi muna, baka kung saan. Sinamaan siya nito ng tingin. Bigla tuloy siyang kinabahan. Para kasing mananaksak ng tinidor ang tingin nito. Anong akala mo sa akin, murderer? Kung ikaw lang din naman na magiging biktima, wag na lang. Sarkastiko natawa si Augusta. Choosy ka pa? Sa mga sumunod na araw ay lagi na sila magkasama ni Kaisen. Parang best friend na nga sila. Minsan palabiro ito at minsan parang papatay ang itsura. Nakakasama na nga niya ito sa mga gala niya. Ito na rin nakakasama niya kapag gusto niyang uminom sa bar. Ang aga mo naman. Puna ni Augusta kay Kaisen nang maharatnan niya ito sa lobby ng kondo niya. Kanina ka pa? Not really, maybe an hour and a half lang. Maniniwala na sana ako. Ismid niya rito. Sabay sila nagtungo sa parking lot. Nagpark ka pa talaga? Hinintay mo na lang sana ako sa labas. Maglalabas ka pa tuloy ng kotse, hassle. Okay lang yan, alam ko kasing matatagalan ka. Paakyat na nga sana ako sa kondo mo kung hindi ka pa bumaba eh. Hindi ka paakyatin doon. Ingos niya sa binata. Masyadong mahigpit ang security doon na hindi pinaakyat kung wala sa guest list ng condo owner. Sino may sabing hindi? Ang yabang mo talaga. Teka, saan pa tayo? Nag-aya ka baka wala ka namang plano Naisipan ko magbagyo. Parang ang sarap ng hangin doon ngayon eh. Ano, tara? 2 days? Weekends? Napaisip si Augusta. Baka bigla siyang ipatawag sa office kapag emergency. Lagi pa naman ganoon. Lalo kung sa construction company. Baka kailanganin ako sa office eh. May mga executives na pumapasok kahit weekends tapos akong binubulabog. Lalo na si Boss Castiel. Hindi yun, akong bahala.
Sasabihan ko rin si Castiel na kasama kita para hindi kita tawagan. May sarili naman siyang sekretary eh. May assistant pa nga. Ba't mo alam yan? Sa kanya na lang naalalang PI nga pala ito. Pati ba naman kaibigan mo? Inimbestigahan mo na rin? Daming alam Hindi naman. Matagal na talaga kami magkaibigan ni Castiel kaya ganoon. Tumango siya at sumakay sa passenger seat nang pagbuksan siya nito ng pinto. Muli siya nagsalita na makasakay na rin ito sa harap ng manibela. Yung mga banderas, friends nyo rin? Major shareholders ang twins na yun sa mga negosyo ng Big Boss eh. Bakit? Magbabaka-sakali kang kilala nilang Big Boss na sinasabi mo? Natatawang biro nito. Wala namang pakialam ang mga yun. Bukod sa abogado doktor basta makapag-invest lang ang mga yun. Inisimiran niya ang kaibigan na nagsimulang magmaneho. Talaga bang sa Baguio tayo? Oo nga, may bibisitahin pati ako doon. Tsaka gusto kong mamitas ng mga strawberries ngayon. Napabuntong hininga na lang si Augusta. Ang dami mong arte talaga. Daig mo pa ako na babae. Pamimitas lang ng strawberries dadayo pa sa Baguio. Bakit? Saan ka makakapamitas dito sa Maynila? Sarkastiko nitong asik sa kanya. May sinabi ba ako? Mali ko bang may tanim ka sa likod bahay niyo? Hindi pa naman siya nakararating sa bahay nito. Baka may kondo ito o sariling mansyon. Hindi malabong may sarili itong bahay dahil sa mayamang background nito. Nagtataka lang ako kay... Bakit private investigator? Mayaman naman kayo Bakit hindi negosyo ang pinasok mo? O kaya pagdodoktor, abogado, engineer, mga ganun, pang mayaman. Mayaman na nga kami. Baka lalo pa yumaman kung lahat kami nasa business ang linya. Ngayon nga, hindi ko na alam kung saan pa ilalagay ang pera ko Anito, saka malakas na humalakhang. Iwinagayway niya ang kamay sa pagitan nila ni Kaisen. Ang hangin, nakakasuffocate naman. Grabe ang kahangin at kayabangan sa paligid. Lalong humalakhak si Kaisen Javier. Nung una niya itong makilala, kahit at tumatawa ito ay hindi umaabot sa mga mata. Pero ngayon, may kaunti ng pagbabago. Nagkakaroon na rin ng kislap ang mga mata nito. Totoo lang ang sinasabi ko. Kahit nga ngayon din, tara sa Korea o kaya sa Japan, pasya lang ng 2 days. Don't tempt me like that. Matagal na akong hindi nakakalabas ng bansa dahil sa trabaho. Wala namang business meetings at seminars na ipinapadala ko sa ibang bansa. Boring. Gusto mo nga? Ngayon. Saan tayo sasakay? Wala akong dalang gamit, no? Wala rin akong passport. Ang visa ko, ang mga kailangan ko, may necessities too. Bigla tuloy siya nagpanik sa sobrang pagkabigla. Ang magbagyo nga ay nakakabigla na pero medyo tanggapan niya. Tinawanan lang siya ng binata. Hindi ka ba sanay sa biglaan? Hindi ka pa ba nayaya ng mga kaibigan mo sa isang spontaneous trip? Umiling siya. Kapag kasama si Dad, yun, mabibigla na lang kami nila Mommy na nag-aaya na kung saan pupunta. Walang plano lagi yun Ngayon, mas lalo na dahil akong kasama mo. Ang ending, sa Baguio lang talaga sila nakarating dahil wala naman siyang dalang passport. Hassle naman kung babalik pa sa kondo niya at saka biti na biti ng 2 araw na bakasyon. Mag-strawberry picking na lang sila sa La Trinidad. Boss Castiel, a-attend daw ba ng anniversary si Big Boss? Tanong ni Awi pagpasok sa opisina pagdating ng Lunes. Anniversary kasi ng construction company. Sinaman siya nito ng tingin. Kailan mo ba nakitang umattend yun? Sa business meeting nga lang, ako ang inuutusan. Sa ganyan karaming tao pa kaya? Baka magpadala lang ng audio message yun. Napangiwi si Awi. Gusto sana niyang itanong kung ikinakahiya ba ng Big Boss ang kanyang sarili o sadyang tinatamad lang o baka naman may allergy ito sa mga tao. May dampatuloy siyang K-drama na ganoon Kaso nanahimik na lang siya dahil hindi na rin naman nasagot ang kausap. Sige po, salamat na lang. Bumalik siya sa opisina na masamang hilat siya ng mukha. Ngayon talaga niya nararamdaman ng sobrang iritasyon. Ang hirap magtrabaho ng ganoon. Hinihingan niya ng mga suwestyon pero ang tagal-tagal mag-reply. Ba't busangot ka? Salubong sa kanya ni Kaisen paglabas niya mula sa trabaho. Kaninang umaga pa ako naiirita. Bakit naman? May nakaaway ka sa trabaho? Ipatanggal mo, may kakayahan ka namang gawin yun dahil executive secretary ka. Mabuti sana kung ganun sa Big Boss ako naiinis. Pwede ko ba yung ipatanggal? Umismid si Awi. Sobrang pasakit lang ang ibinibigay niya sa pagpapamysterious niya. At kapag may problema sa trabaho tulad ngayon, si Kaisen ang takbuhan niya para mag-rant na mga kung ano-anong paninira sa may-ari.
Bakit? Ano bang ginawa? Hindi mo na naman mahagila para sa mga documents na kailangan ng pirma tulad ng mga rant mo last time? Oo, ang tagal-tagal niyang pumirma. Parang gusto na nga akong kotongan ni Boss Castiel dahil halos tumambay na ako sa office niya para mahintay yung mga papeles na siyang nagpapasa sa Big Boss. Baka naman busy. Bakit daw ba hindi naman nagpapakita yung may-ari? Sarkastiko siyang tumawa bago humalukip-kip. Baka ikinakaya ang sarili. Siguro madami siyang pimples. Sobrang itim niya, panot saka malaki ang tiyan. Tapos 4'5" lang ang height. Napatda si Kaisen. Natulala ito. Awang ang mga labi bago maya-maya ay bumunghalit ng tawa. What? Wait. At tumawa na naman ito. Grabe naman yung imagination mo, Awi. Paano talaga na malaki yan tiyan? 4'5" ang height? Baba naman masyado nun. Ano yun? Bata? Ano pa bang ibang dahilan para hindi siya magpakita? Hindi lang isang kumpanyang kailangan ng atensyon niya. Hindi ko kaya lahat yon. Tinutulungan ka naman ni Castiel Pero hindi sapat. Mas lalo pa kang dumarami tumatambak ang mga pendings dahil hindi niya maibalik agad sa akin yung mga ipinasa ko sa kanya na para sa Big Boss eh. Nakakalimutan yata dahil puro babae ang hawak. Aba, Manghang-an ito. iba na yan Totoo naman kasi. Ay, ang sarap mag-resign. Wag, mawawalan sila ng magaling at efficient na empleyado. Mali mo, pagsubok lang yan at sa'yo pala ipapamana ang mga ari-arian. Sarkastiko siya natawa. Mamamatay na ba siya? Baka naman matanda na yon bedridden na. Grabe talaga yung imagination mo, Agustin. Nasasaktan ako. Hindi niya ito pinansin. Nag-iinarte lang naman ito. Ay, pasyal mo nga ako para mawala kahit papano yung stress ko sa trabaho. Gosh, stress na ako. Tatanda yata ako ng maaga sa trabaho na to eh. Kung tinanggap ko na lang sanang alok ni Daddy, baka hindi ako stress ngayon. Tahimik ito nagmaneho. Nang nasa highway na ay saka ito nagtanong. Where do you wanna go? Ipagluto mo ako ng dinner. Mahina ito natawa saka siya sinulyapan. Sure, if that's what you want. Ilan saglit silang bumiyahe. Akala niya idadalhin siya dito sa kondo o bahay nito, pero dinala siya sa isang malaking restaurant. Anong ginagawa natin dito? Sabi ko, ipagluto mo ko kaysa naman. Inalalayan siya nito papasok sa sikat na restaurant. Kahit na medyo late na ay marami pa rin ang customers. Oo nga, dito kita ipagluluto. Bakit dito kung pwede naman sa bahay mo? Nakangusong aniya. Luminga siya sa paligid. Sanay naman siya sa mga sikat at malalaking resto pero naninibago siya dito sa pinasok nila. O-order ka lang pala, pinaasa mo pa ako. Pumasok sila sa isang silid na office pala. Nasa bandang likod iyon ng restaurant. May naratnan sila doon. Casper, magluluto ako sa kitchen. Ani to sa isang lalaki bago siya binalingan. Siya si Casper, kakambal ko siya. Dito ka ba muna o sasama ka? Can I come? Nakakahiya namang maiwan sa office kasamang kakambal nito. Lumapit pa siya rito para pumulong. O kahit sa labas na lang ako. Bakit? Kunot noon tanong nito. Hindi ka komportable? Saglit niyang sinulyapan ng mesa kung nasaan si Casper. Wala naman itong pakialam sa kanilang dalawa ni Kaisen. Oo nahihiya ako. Sige, sa VIP room ka na lang. Lumabas silang dalawa nang hindi nagpapaalam kay Casper. Dinala siya nito sa isang silid na puro glass wall naman at kitang ibang customers na kumakain. Sa kapatid mo to? Kay Castiel. Oh? Gulat ang reaksyon niya. Bukod pala sa pagpapakalat-kalat sa kumpanya, may sarili din pala siyang negosyo. Pero bakit ang kapatid mo na sa office? Oo naman may sarili din namang buhay yun. Major shareholder lang sa company kaya. Ani to. Si Cas, baka napadaan lang. Sige na, ipagluto mo na ako. Nagugutom na ako Bahagyan itong ginulo ang kanyang buhok. Wait for me here Mabilis lang ako magluto. Padadalan muna kita ng dessert para may kakainin ka habang naghihintay sa main course. Natawa siya. Dessert muna, ganon? Okay lang din naman kung hindi mo kakainin. Habol niya ng tingin si Kaisen hanggang sa makalabas ito mula sa VIP room. Sobrang misteryoso rin talaga ng lalaki. Bukod sa private investigator daw ito, wala na siyang iba pang alam tungkol sa pagkatao nito. Nahihiya naman siya magtanong. Pagalis ito ay eksaktong tumawag naman ang kanyang ina. Yes, me? Nasaan ka, Augusta? Hindi ka pa rin umuwi sa kondo mo?
Kakain lang sa labas, Mi, at uuwi na rin. Bakit? Minsan talaga itong nanay niya kung tanungin siya ay parang nasa elementary pa rin siya at nalit umuwi. Baka sa weekend ako uuwi dyan sa bahay. Oo, sige. Isasama kita sa probinsya. Mag-harvest sa roon ng mga gulay at siyang para naman makahingi tayo ng kabahagi ba? Kahit talaga mayaman na itong nanay niya, hindi pa rin nawawalang karanasan nito sa kahirapan. Nagtitinda lang kasi ito noon ng gulay nang makilala ang kanyang ama. Bumili ka na lang sa supermarket, Mi. Parang wala ka naman pera dyan eh. Hay naku, Augusta. Alam mo bang hindi naman na safe at fresh ang mga nandyan sa tindahan? Aba, mas maitim nang galing sa tanim talaga sa probinsya at siguradong walang mga chemical. Iwas sa mga sakit ang ganoon. Palibhasa ikaw bili lang ng bili. Yan nga't kakain ka na naman sa labas imbes na magluto sa kondo mo. Mami, ngayon nga lang po kakain sa labas. Ipagluluto po ako ng kaibigan ko sinasabi sa iyo nung nakaraan. Tinatamad ako magluto sa kondo eh. Puro gulay ba naman ang dila mo doon? Hindi pa rin ubos sa mga gulay na dala ko noong nakaraan. Ano yun, Augusta? Bubulukin mo na laang doon? Masisira yun kung hindi maluluto. Nasa ref naman po yun, Mi. Reklamo ni Awi na alam niyang hindi rin naman makakalusot sa ina, kaya mabilis na siya nagpaalam dito. Sige na po, Mi. Bye na. Kakain na kami. Para siyang pagod na pagod matapos ang pag-uusap. Ang hirap talaga magdahilan sa ina. Nainip ka ba? Tanong ni Kaisen pagpasok nito sa VIP room. May kasunod dito ang dalawang waiter na may bit-bit na tray. Natagalan, sorry. Okay lang. Nakangiting sabi niya. Hindi naman masyadong matagal, mga 1 hour and a half lang. Biro niya habang pinapanood ang mga waiters na nagsiset up ng mga pagkain. Ang bango Sigurado masarap din ang mga yan. Talaga lang Nagsimula silang kumain. In fairness, masarap nga Naparami tuloy ang kain niya. Kailangan na naman niya mag-workout kahit na sobrang tamad niya. Hindi niya habi ang pag-workout kaya nililimitahan niya ang pagkain. Kain ka pa. Mabilis siyang umiling. I'm full. Tamad pa naman ako mag-workout. Sasamahan kita. Ubusin mo to. Sayang effort ko Gusta. Anito. Sige na, konti na lang naman to. Ayoko na nga. Hindi naman na siya nito pinilit. Noong nasa biyahe na sila para ihatid siya ay tahimik silang dalawa. Ibinaba siya nito sa tapat ng condo building matapos niya magpasalamat. Pag-akyat niya ay naabutan niya si Ada na palabas. Saan ang punta mo? May bibilhin lang sa baba. Tinaasan niya ito ng kilay. May bibilhin sa baba pero kumakaporma? San nga? Hindi pa aminin na naroon sa best friend niya at mag-aalaga na naman ng girlfriend noon. Malakas itong bumuntong hininga. Ay, oo, doon nga. Happy Augusta? Nagpapakatanga ka lang, Ada Gracie. Naiiling na sabi niya. Akala ko ba didistansya ka na dahil may girlfriend? Nakikiusap kasi buntis yun at walang kasama. Lalo na kung full load ang ship ni Rai. Wala naman ako masamang intensyon Ikaw bahala. Anya bago pumasok sa loob ng sariling unit. Kahit ilang beses naman na niya itong pangaralan ay wala pa rin. Nagmamagandang loob lang naman siya. Kinabukasan, balik siya sa konsumisyon dahil wala pa ring reply sa email ang big boss. Boss Castiel, wala pa rin. Malapit na lang ang company anniversary, wala pa ring balita. Ikaw na raw bahala. Napahawak siya sa noo. Boss, hindi ako pwedeng magdesisyon ng hindi approve sa kanya. Ano bang gustong palabasin ng owner na yon? O kahit ikaw na lang ang mag-approve ng mga proposals para masimulan na. Sayang din naman ang effort ng mga employees na tumulong sa mga ideas. At nung break time niya ng tanghali ay wala na naman siyang ibang ginawa kundi ang tawagan si Kaisen at magsabi ng mga hinaing. Calm down, Awi. Baka kung mapano ka niyan sa sobrang stress mo. Ano ba kailangan gawin? Baka may maitulong ako. Ani Kaisen sa kabilang linya. Wala pa rin. Naiiyak na siya. Nakakainis lang. Sino lang ba kasi yung makikinabang nun? Kami mga employees lang ba? Baka kasi iniisip na gagastos ang pera yung matandang panot na maraming pimples na yun na walang babalik Gagamitin naman din yun para sa charity. Nasa mid si Kaisen sa kabilang linya. Are you okay, Kai? Yeah. I'm good. Baka naman kasi busy lang talaga. Send him emails again. Baka nakakaligtaan. Ilang beses na nga Singhap ni Awi. Nakatungo siya sa mesa dahil sa sobrang pag-iisip.
Kapag ganoon talaga ay napipiga ang utak at pasensya niya. Kahit nga si Boss Castiel, kinukulit ko na. Pinagtataguan na nga yata ako. I need help, Kaisen. Baka mapakiusapan mo si Boss Castiel o baka nga kilala mo ang Big Boss. Umamin ka na. Hindi, kung kilala ko ba, hayaan kitang mahirapan ng ganyan. Natameme si Awi. Ang puso niya ay biglang sumikdo. Tumikim siya para pigilan ang pamumuo ng kung ano sa kanya lalamunan. I need to go. Call you later. Bigla ay nahiya siya. Namulang kanyang pisngi. Ramdam niya ang pag-iinit niyon. Hindi niya pinansin ang text at tawag ni Kaisen sa maghapon. Kinakabahan na siya dahil sa biglang pagsulpot ng kung anong nararamdaman niya. Pero kinahapunan naman ay nakasalubong niya ito sa lobby. Hey, tired? Mariin siyang pumikit. Hinila siya nito sa isang magaan na yakap at marahang hinaplos ang likod niya. Gusto mong ipagluto ulit kita? Kumala siya sa yakap nito dahil naalalang nasa labi nga pala sila ng kumpanya. Umiling siya sa tanong nito. Uuwi ako sa amin. Weekend bukas. Nakapangako na ako kay ma'am na uuwi ngayon. Iatid kita. Pumayag na lang siya. Hindi naman ito magpipilit kung ayaw niya pero tinatamad na rin kasi siya magmaneho lalo't malayo-layo ang mansyon ng mga Salvatore. Salamat. Habang nasa biyahe, ay panay ang reklamo't paninira niya sa big boss niya not knowing that, all this time, kaharap na niya ito. Pag-uwi niya ulit sa kondo ay nadatan niya ang pinsang si Ada na problemado. Nitong mga nakaraan ay hindi niya ito napapansin dahil sa dami ng problema sa trabaho. Malala na pala ang problema nito. Ada, bakit mo naman kasi kailangan panghanapin ng taong ayaw magpahanap? Help me, Awi, please. Ay, okay. She offered Kaisen Javier service as private investigator but there is no news about it till now. Wala pa rin, Kai. Kausap niya lalaki sa telepono. Nag-leave siya sa trabaho dahil ayaw namang ipaalam ni Ada ang problema sa magulang. Wala itong kasama. I'm doing my best here, Awi. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Rest assured. Ngunit ilang araw at umabot ang 1 linggo ay walang balita. Ang dahilan, ang private investigator ay peke pala. Nalaman niya noong isang gabing malasing sila pareho at may mangyari. Nagising siya kinabukasan ng madaling araw. Singap niya dahil sa sakit ng ulo. Sakit ng ulo ko. Pagbaba niya mula sa kama sa kondo ni Kaisen ay natabig niyang bedside table. Nahulog mula roon ang wallet ng binata. Bumukas yun at dahil sa kuryosidad ay dinampot niya para tignan. Kaisen Javier? Guwapo kahit sa pictures ha. Komento pa niya. Tinignan niya ang ibang IDs ito at ilang business cards at doon siya napatda. Ano to? Business cards? Business cards ng mga negosyo na misteryosong big boss niya. Doon na siya kinutuban. Sinulyapan niya si Kai na tulog pa rin. Sino ka ba, Kaisen Javier? Dahil sa gulit at galit, pati ang phone nito ay pinakailaman niya. Alam niyang invasion of privacy na yon pero wala na siyang pakialam pa. At doon tumambad ang lahat ng ebidensya na naloko siya. May ilang pag-uusap ito at si Castiel Gabino tungkol sa trabaho. Anong mga to? May pag-uusap din ito at si River pati na ang ibang mga kaibigan tungkol sa pagpapahanap niya sa lalaking kaibigan ni Ada. What the heck are this, Kaisen? Kaya pala ni hindi nito mahanap ang ipinapahanap niya ay dahil kaibigan pala nito at ang walang hiya, tumutulong pa sa pagtatago ni River Banderas. Kaisen, wake up! Hiyaw niya sabay hampas sa lalaki ng unan dahilan para taranta itong magising. Bakit Awi? Why are you crying? Mas lalo lang itong nataranta dahil sa mga luha niya. Lumapit pa ito at akmang pupunasan ng luha niya pero mabilis siyang umiwas. Inihagis niya sa kamang wallet at phone nito. Ano to? Explain this to me, Kaisen Javier. Nanlaki ang mga mata ng binata na makita mga inihagis niya sa tabi nito. Awi. Ano ha? Magpapaliwanag tapos puro kasinungalingan din lang naman ang sasabihin mo? Nalilisik ang mga mata ni Agusta sa galit. I feel betrayed, Kaisen. Masaya ba? Masaya bang makita na hihirapan ako?
Masibang makita nagsusumbong ako sa'yo ng mga walang kwentang bagay tapos kung makapagbigay ka ng advice, ha? It's not like that, Awi. Let me explain, okay? Dahan-dahan itong bumaba mula sa kama na tanging boxer shorts lang ang suot. Lumapit ito at akma siyang hahawakan pero mabilis siyang umiwas. Awi, natakot lang ako na. Sarkastiko siya natawa. Nanunuyan tinitigan ng lalaki. Ikaw? Matatakot? Parang tuwan-tuwa ka pa nga. Don't give me that one heck of an explanation, Kaisen. Mabuti na lang pala't hindi pa siya nahuhulog ng husto kay Kaisen. Madali pa siyang makakaahon. We're done! Mabilis siya nagbihis. Hinagila pa mga gamit at saka nagmamadaling lumabas mula sa kondo nito. Humabol pa ito sa kanya. Awi, wait! Hindi nito alintana ang kahubadan. Wala rin naman kasing ibang tao sa palapag kung nasa ng kondo nito. Awi, sandali lang! Hilam ng luha ay dire-diretso siyang sumakay sa elevator. Ni hindi siya nagtangka na lingunin na lalaki. Umuwi siya ng hilam sa luha mga mata at masakit ang dibdib sa panlolokong natanggap. Ayaw sana muna niyang may makausap kaya lang ay nakasalubong niya si Ada pag-akyat niya sa sariling unit. Awi, Are you crying? Umiling siya. Hindi. Awi, namumulay ang mga mata mo. May problema ba? Gusto ko muna sana mapag-isa, Ada. Please. Pakiusap niya sa pinsan. Napatda ito pero sumang-ayon din naman. Sige. Katukin mo lang ako sa unit ko kung may kailangan ka, Nandito lang ako, Awi. Salamat. Itinapon niya ang sarili sa kama na makapasok sa kwarto. Masakit na nga ang katawan niya pagising. Nadadagdagan pa ng sakit sa dibdib dahil matagal na siya niloloko ni Kaisen na pinagkatiwalaan niya. Ito pala ang big boss, ang pahirap sa bawat araw niya sa trabaho. Tapos dito pa siya nagsasabi ng mga hinaing, nakakabaliwa. Awi, tumawag si tita sa akin. Hindi mo raw sinasagot ang mga tawag niya. Ilang araw na ring panay ang katok sa kanya ni Ida. Nagluto ako ng hapunan, sabay na tayong kumain. Dahan-dahan siya lumabas sa kwarto. Kayo ko naman na, Ida. May sarili din kasi itong problema tapos dumadagdag pa siya. Okay lang. Nakangiting sabi nito pero malungkot ang mga mata. Kain na. Tahimik na kumain na magpinsan. Tahimik na iniisip ang kanya-kanyang problema sa pag-ibig. At tahimik na nakikipaglaban. Pero ngayon, kaagapay nila ang isa't isa. Ano bang problema, Awi? Dahan-dahan siyang umiling kasabay ng muling pagtulo ng mga luha. He betrayed me. Manloloko siya. Pinaniwala niya ako sa mga kasinungalingan niya. Nanatiling tahimik na nakikinig si Ada. Kaya pala walang progress sa paghahanap sa best friend mo. Dahil hindi niya naman talaga hinahanap. Kundi itinatago pa dahil magkakaibigan sila. And he's the big boss, Ada. Alam mo yung kahihiyan ko kapag nagsusumbong sa kanya tungkol sa hinanakit sa boss ko. Tapos malalaman ko siya pala yun. Hayaan mo na muna ang paghahanap kay Rai, Awi. Ako nang bahala dun. Baka nagpapalipas pa siya ng sakit at sama ng loob sa pagkamatay ng girlfriend niya. Hihintayin ko siya. Ilang araw pa ulit ang pinalipas ni Awi bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa kumpanya. Hindi na niya alam kung ano ang nangyari sa anniversary ng construction company. What is this, Miss Salvatore? Malamig na tanong ni Castiel Gabino nang iabot niya rito ang resignation letter niya. Resignation letter, sir. Alam ko kung ano to dahil nakasulat naman. What I'm asking is, ano to? Bakit ka nagpapasa nito? Pagyak na natawa si Awi. Pati tuloy sa kaharap na boss ay napipikon siya. Ayoko na maloko pa, sir. Napapaisip nga ako kung lahat ba ng executives ay kilala ang big boss at kaming mabababang empleyado lang ang ginagawang tanga. She clicked her tongue in annoyance. Sabagay po, sino lang ba naman kami? What the heck are you talking about, Agustin Salvatore? Umiling siya. Pakiabot na lang po niyang resignation letter ko kay Kaisen Javier. Ayoko na kasing makaharap pa siya ulit. Anya, sabay talikod. Effective immediately po sana.
Nag-resign siya sa trabaho dahil ayaw na niyang maloko. Ayaw na rin niya magkaroon ng koneksyon kay Kaisen. Nagmukha siyang tanga sa harap ng lalaki. Minura at nilait-lait pa niya ang boss niya. Yun pala ay kaharap na niya. Nagmukmuk siya sa kondo niya. Hindi siya lumabas kahit na panay ang doorbell ni Kaisen. Alam niyang ang lalaki ay nangungulit dahil nung unang beses ay napagbuksan pa niya ito. "What are you doing here?" Malamig ang tanong ni Awi sa binata nang unang beses niya itong mapagbuksan ng pinto. Nagulat man siya at pilit niyang itinago. "Umalis ka na." Awi, bakit ka nag-resign? "Nagtanong ka pa talaga?" Singhal niya sa binata. "Bakit hindi mo tanungin yung sarili mo?" I'm sorry, Awi. Please, let me explain everything. Magpapaliwanag ako. Pagsusumamo nito pero hindi siya nagpadala. Awi, please. "Umalis ka na." Hindi ako alis dito, Awi. Hihintayin kita hanggang sa pumayag ka na magpaliwanag ako. Please, o kahit sa ngayon huwag ka na lang mag-resign. Kailangan ka ng kumpanya, Awi. Maghihintay ako kahit matagal. Basta huwag kang aalis. "Ang kapal na mukha mo. Huwag akong aalis sa kumpanya mo para ano? Patuloy mong maloko? Huwag na, hindi ko kailangan." Akmang isasara na niya ang pinto ng kondo nang iharang nito ang paa. Awi, "Umalis ka na, Kaisen. Kung hindi, tatawag ako ng security." Banta niya sa lalaki na hindi natinag. "Alis!" Ngunit matapos siya magtagumpay na paalisin si Kaisen ng araw na yon, ay paulit-ulit naman itong bumabalik. Hindi na lang niya pinapansin. Tumawag na siya ng security pero hindi natinag dahil shareholder pala ito ng condominium. Sa kasalukuyan, ay kausap niya sa telepono si Clever. "Hindi yata inapprove ang resignation mo, Augusta. Narinig kong may kausap si Boss Castiel, nag-aaway sila. Hindi ko lang nakita kung sino pero sa pagkakarinig ko, huwag na huwag daw i-approve eh." Sigurado siyang si Kaisen ang kausap ni Castiel. She mentally shook her head. "Subukan lang talaga nila. Paki-inform ako ah. Salamat, Clever." "Oo naman, ikaw pa ba? Nakakamiss ka na nga eh. Hindi ko naman close yung ibang secretaries dito dahil ma-attitude. Ay, bakit kasi nag-resign ka? Balik ka na lang kaya. Ano ba naging problema kasi?" "Wala, Clever. Gusto ko na lumipat ng trabaho. Pakiramdam ko kasi hindi ako lumalago sa isang kumpanya lang." Pagdadahilan na lang ni Awi para hindi na ito magtanong pa. "Sa bagay, ako nga nag-iisip na rin eh." Anito bago humagikhik. "Pag nakalipat ka na ng company tapos maganda, sabihan mo ko ah. A-apply din ako." Kahit papano ay natawa siya sa sinabi ng kaibigan. "Baliw. Bakit hindi na lang sa company ng daddy mo? Mas magiging maayos ka doon. Malay mo maging CEO ka agad." "Pinag-iisipan ko nga eh." "Ang gara mo talaga, Augusta." Anito, heto na naman at makakarinig din naman siya ng mga paghanga. "Madali lang sa'yo na umayo sa trabaho dahil may sarili kayong negosyo. Samantalang ako, kailangan magtiis dahil hindi alam ang susunod na mangyayari kung padalos-dalos na mag-resign." Diyos ko, Clever, kung alam mo lang talaga. Kung alam lang nito na ayaw niyang umasa sa magulang at sa pera ng mga ito, kaya naman halos hindi sila nagkakaiba. "Hindi ako umaasa doon." "Ang galing mo nga eh, sobrang hindi." Naputol ang sasabihin nito kasunod ay narinig niya ang boses ni Castiel sa kabilang linya. "Miss Asuncion, nasa trabaho ka pero bakit ka nakikipagkwentuhan sa phone?" Napairap si Awi. Napakabosi talaga ng buwisit. Nakakainis ito katulad ng kaibigan nitong manluloko. Ang gagaling magpanggap. Naririnig pa niyang nagsasagutan ng dalawa sa kabilang linya kaya naman pinutol na niya ang linya. Nagsimula siya mag-browse online para sa trabaho pero wala siya matipuhan kaya magtatanong-tanong na lamang siya. Habang naghahanap ng pag-applyan, ay tinutulungan na muna niya ang pinsan na alagaan ng anak ng best friend nito na hindi pa rin nahahanap. "Ada, papalitan diaper si Lindon. Nagluluto pa ako dito, kaya mo yan. I don't know how." Ganon lamang ang bawat araw na lumilipas para kay Agustalina. Nag-a-apply siya pero laging may dahilan. Ibang hinahanap. Overqualified daw siya at kung ano-ano pa. Tapos ay malalaman niyang kagagawa niyo ni Kaisen para lang bumalik siya sa kumpanya nito. "Napakasama mo." Hiyaw niya nang muli itong makaharap. Sa sobrang inis at frustration niya ay nag-bar siya na mag-isa at nasundan siya doon ng buwisit na lalaki. "Ano ba nagawa kong kasalanan sa'yo at ginaganito mo ko, Kaisen?"
Tinatamaan na siya ng alak. Isa lang naman ang hiling ko, Awi. Please, come back to the company. Be my executive secretary again. Come back to me. Ayaw na niya pero si Kaisa naman ang mapilit. Hinahabol siya nito at humihingi ng tawad. Wala ka bang ibang makuha na papalit sa akin? O walang tumanggap dahil walang gustong magpaloko? Tama na nga, Kaisa Javier. Nakakasawa na yung kakulitan mo. You're drunk, Awi. Let's go home. Akma siya nitong hahawakan na magpumiglas siya. No! Don't touch me! Uuwi ako kung gusto ko pero hindi mo ako mapipilit. Wala na dapat tayong koneksyon kaya dapat wala ka ng pakialam sa akin dahil wala na akong pakialam sa'yo. Tumahimik ito. Nagsusumamo ang mga mata. Tell her that she can find River Banderas by asking Christian Ignacio. What? May mga pagkakamali ako. Yun ang dahilan kaya ayaw mo kong tanggapin ulit, di ba? Kaya sisimulan kong ayusin ang lahat. Sa ngayon, umuwi na muna tayo, Awi, okay? Hindi siya pumayag na ihatid na lalaki. Umuwi siya na mag-isa pero habang nasa biyahe ay tinawagan niya si Ida at sinabi ang nalaman mula kay Kaisen. Salamat, Awi. Kahit ang pinsan man lang ay makahinga na maluwag sa problemang iniisip. No problem. Talagang makulit si Kaisen. Halos araw-araw na lang niya ito nakikita. At wala rin talagang tumanggap na trabaho sa kanya. Ayaw naman niyang sa company ng dad niya dahil sinabi niya sa mga ito na magiging independent siya pagkatapos ay babalik din pala. Really? Babalik ka na? Tanong ni Kaisen sa kanya. Matalim niya itong tinitigan. At kung hindi ako babalik, araw-araw mo akong pepestihin? Kimi itong umiti. You can say that. Bumalik nga siya sa kumpanya ni Kaisen pero hindi ibig sabihin ay bumabalik na ang tiwala niya sa lalaki. Pumapasok na rin ito pero hindi pa rin alam ng iba na big boss ito. Awi, lunch? Tanong ni Kaisen sa unang araw ng pagbabalik niya. Saglit lang niya itong sinulyapan bago ibinalik ang tingin sa desktop na kaharap. Nasa table niya siya at inaayos sa mga naiwan trabaho. Si Castiel daw ang gumagawa ng mga yon nung wala siya kaya nag-aaway ang dalawa. Tuwan-tuwa rin si Clever na bumalik siya. Awi, hindi ka pa nagugutom? Hindi. Singhal niya sa lalaki. Tapusin mo yung mga kailangan ng pirma mo saka kumain. But babe, I'm starving. Ikaw ang bahala. Tatambak yan kung hindi mo gagawin. Kibit balikat na ani Awi. Kayang-kaya na niyang kontrolin ngayon ang big boss. Kung noon, halos mamuti ang buhok niya sa paghihintay ng mga replies nito sa emails at pagbalik ng documents kay Castiel. Ngayon ay heto't hindi ito makakauwi kung hindi tapos ang ipinagagawa niya. Pero kailangan muna natin kumain. Baka malipasan ka ng gutom. On the second thought, order na lang ako para hindi na tayo alis ng office. Ewan ko sa'yo. 11:30 pa lang naman kasi. Masyado itong apurado 12 pang break time. Palibhasa, hindi mo alam ang oras ang break dito. I'll change it to 11:30 din. Hindi na lang niya ito pinansin. Nagpatuloy siya sa trabaho na hindi man lamang ito kinakausap. Saktong 12 ay tumayo siya para mag-lunch. Sasabay siya kay Clever. Where are you going, Awi? Sinamaan niya ito ng tingin. Ano bang paki mo? Hindi porke bumalik ako rito sa kumpanya mo, kailangan ko na rin ipalam sa iyo lahat. Mind your own business, boss. Malamig ang pakikitungo ni Augusta kay Kaisen. Kung wala rin lang namang dahilan para kausapin o makasalamuhan niya ito, hindi niya ito pinapansin o kinakausap. Awi, ihatid kita pa uwi mamaya. Anito bago mag-uwian. No. Matigas na tanggi niya. I have my driver. Oh, disappointment ang nasa mukha nito. Okay. Ilang beses pa ito nagtangka pero hindi talaga siya pumapayag. Minsan kapag tinatanggihan niya ay napapansin niya ang bahagyang pag-igting ng panga nito at pagtalim ng mga mata. Tulad lang ng dati. Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko, Augusta? Nagsusumamo na ito. Nahihirapan na ako na ganito tayo. Hindi na yata ito nakatiis dahil pagkatapos ng meeting nito kasamang board at pagpasok niya sa office ito ay agad siya nilapitan. Hindi pa rin kasi ito physically uma-attend. Nasa Zoom pa rin pero nasa loob ng opisina. Nahihirapan ka na pala. Bakit hindi ka pa tumigil? At saka hindi ko sinabing pahirapan mo sarili mo, boss. We don't have any relationship aside from a boss and secretary relationship. Awi, alam ko hindi ka manhid.
Babe, please. Kaisen is so persistent. Para makabawi rin ay sinabi nito lahat sa kanya. Hindi na ito naglihim pa. Nagbago na ako, hindi na ako maglilihim pa. Whatever. Irap ni Awi. You have a meeting with the managers at 11. Sino naman ang aattend doon? Ako. Umiling ito. Si Castiel. Ano ba kasing dahilan mo para hindi magpakilala sa mga tao? Marin itong pumikit. Wala. Wala naman pala eh. Pinahihirapan mo lang mga tao sa paligid mo, Kaisen. Hindi ka ba nahihiya na laging si Castiel o hindi kaya ako naabala mo gayong may sarili din naman kaming trabaho at buhay? Hindi mo maintindihan, Awi. Talagang hindi. Kung wala ka naman palang dahilan para magtago, bakit? Ha? Gusto mo lang. Dahil kaya mo. Dahil kaya mong paikutin ng mga tao sa paligid mo gamit ang pera mo. It's not like that. I'm just not comfortable being with a lot of people na ako ang sentro ng atraksyon. I don't know, I just don't like it. And somehow, it works well with me. Maayos na lahat kapag tahimik ang buhay ko. My privacy is important to me. Walang intriga, walang chismis, ayoko nang pinag-uusapan ako. She gets his point. Pero kung kailangan, kung gusto mo, okay. I'll personally attend meetings and business trips. Everything. Para hindi mo na ako awayin. Awi, just please, huwag ka na naman na magalit sa akin, oh. Mariin siya na papikit. Naiirita siya pero hindi sa binata kundi sa sarili niya. Wala akong sinabing gawin mo mga yon, kundi ka pala komportable. Gusto nitong panatilihin ang pribadong buhay kaya sino ba siya para putulin yon? Para nga naman makaiwas sa intriga tungkol sa mga businesses at sa showbiz. Hindi naman kasi maiiwasan na madadawit ito lalo kung aaten ng mga events. Pakisabi kay Castiel, ako nang aaten ng business meeting sa Singapore next week. Hindi na niya kailangang problemahin yun. Inirapan niya ito. Nagpapapigil kasi. Kita naman niyang itinatagong ngiti. Huwag mo akong pandaran, Kaisen. Matapos ang sagutan nila ay naging banayad ang kanilang pagsasama. Para na silang totoong boss-secretary tandem. Oo nga, pero sasama ka ha? Bakit kailangan kasama ako? Kung a-attend ka, ikaw na lang. Idadami mo pa ako, yung dami kong trabaho rito. Marami siyang documents na kailangan tignan at basahin bago ipasa sa lalaki at pipirma na lang ito. Pupunta pa ako sa security agency dahil may konting problema raw. Sa kanya kasi talaga dumaraan ang lahat bago makaabot sa big boss at kay Castiel. Daig pa niyang kanang kamay. Hindi na lang yata secretary ang role niya sa buhay ni Kaisen. All around utusan na. Sasamahan kita. Wala naman ako masyadong gagawin dito ngayon. Natapos ko na yung mga tinambak mong trabaho sa akin. May kasunod pa yun. Talagang sumama ka pala dahil may mga kailangan kang pirmahan na documents sa agency. Tapos, dadaan din tayo sa construction company dahil may meeting ka with the engineers and architects. Hindi na akong a-attend. Ikaw na. Alright. Hindi alam ng mga empleyado sa mga kumpanyang pinuntahan nila na si Kaisen ang may-ari. Ang alam lang ng mga ito ay kaibigan niya si Kaisen na nakikiupo sa meeting. Another meeting? Pagod na reklamo ni Kaisen matapos ang sa security agency. It's almost 4, Awi. Hindi pa ba tayo uwi? Natatawa na si Awi sa itsura nito. Talagang parang pagod na pagod. Gets na niya kung bakit nagpapaka-mysterious na boss ito. Para itong nadadarain sa pakikipag-usap at pakikinig sa mga tao. Sa construction pa. What? Hindi ba pwedeng reschedule yan? I'm so tired, Awi. Reklamo nito. Bukas na, first thing in the morning. Hindi pwede, may iba kang appointment bukas. Please, just send my scheduled meetings to Castiel Secretary. Pagod na ako. Wow ha? Nasa kabila ka na nga lang ng camera, napagod ka pa? Paano naman ako humaharap sa mga tanong nila ano? May designated driver sila kaya pareho silang nasa backseat. But the answers came from me. Laban nito. May suit siyang earpiece every meeting para marinig ang bawat question at sasabihin nito tapos siya magre-relay. Bukas ang meeting, No, malapit na tayo. Malapit na nitong makuha ang loob niya. Nagtatagumpay na naman itong mapaibig siya. Can I court you, Awi? Nasa Singapore sila ng mga oras na yon para sa business trip. Pinapalabas itong representative ito ng big boss. Ewan niya sa kalokohan nito. Ha? Kasalukuyan silang nasa Marina Bay Sands Sky Park. Hapon yon kaya naman kitang-kitang papalubog na araw.
Sumasayaw ang bawat kislap niyon sa ibabaw ng tubig na lalong nagpapaganda sa tanawin. Pwede ba kitang ligawan? Tinitigan ni Augusta ang binata. Seryoso ito, walang halong biro. Anong pumasok sa utak mo ta sasabi mo yan, Kaisen? Patagal ko nang gustong gawin to, pero dahil nga sa namagitan sa ating tampuhan, hindi ko na nasabi. Nung una naman nating pagkikita, yes, aaminin ko na na-attract na agad ako. I was about to tell you that I am the big boss na malaki ang tiyan at panot na maraming pimples, pero natakot na ako tulad ng sinabi ko sa'yo. Kaya tinuloy ko na lang ang pagpapanggap na mas lalo lang palang gugulo sa ating dalawa. Napatakip siya sa mukha na maalala ang mga paninira niya rito. So sorry about that. Ikaw naman kasi. Mahina ito natawa. Alam mo bang gusto kitang sakalin habang naririnig ko sa'yo yung panot na 4'5" lang ang height tapos malaki ang tiyan ng maraming pimples? Hindi niya kinayang kahiyan. Tinalikuran na niya ito ng tuluyan. Huwag mo na nga ipaalala pa, nakakainis to. Naalala ko lang kasi. Anito habang pilit na tinatanggal ang dalawa niyang palad sa mukha. Pero valid naman ang opinion mo, Awi. Don't worry, ngayon naman napatunayan mo nang hindi totoo lahat ng hinala mo, no? Visit ka. Malakas itong humalanghak. Mabuti na lang at walang ibang tao dahil pinareserve nito ang lugar para silang dalawa lamang ang naroon. Hindi ko minamadaling makuha ang sagot mo, Awi. I just want to inform you about me courting you. Gagawin at ipaparamdam ko sa pamamagitan ng actions, not just words. Sa sobrang mapilit ni Kaisen, pati ang mga magulang niya ay niligawan na rin. Akala niya kung saan lang sila nito dadalhin. Ilang araw matapos sila makauwi galing sa business trip. What are we doing here, Kaisen? Papasok na kasi sila sa mansyon ng parents niya. Anong gagawin natin dito? Kaya pala may pabili-bili pa ito ng cake at bulaklak kanina. Bibisita. Nabanggit kasi ng mami mo na hindi ka na madalisan na gagawi kaya sinama na kita. Isinama? Gulong-gulo siya sa mga pinagsasasabi nito. Ako pang isasama mo sa bahay ng parents ko? Teka, kailan mo nakausap si mami? Anong kalokohan to, Kaisen? Babe, chill. Nakasalubong kong parents mo nung minsang mag-mall ako dahil nautusan ni Kaison para sa mga anak niya. Nagay lang ako at sinabing magkaibigan tayo. Kibit balikat na sagot ng lalaki. Nagpapark ito ng kotse sa garahe ng bahay ng mga magulang niya. Wala akong ibang sinabi, promise. Talagang wala kang ibang dapat sasabihin. Irap niya saka nauna nang bumaba mula sa kotse at pumasok sa loob ng bahay. Sinalubong siya ng inang si Kathleen. Nasaan si Kaisen, Awi? Ma'am, akong anak mo. Bakit ibang hinahanap mo? Kunwaring nagtatampong sambit niya. Ilan linggo nga akong hindi sumipot para mamiss mo naman ako pero ngayon nandito ako, ibang hanap. Aray! Kurot sa tagiliran ng inabot ang tampu-tampuhan niya. Sino bang may kasalanan na hindi ka umuwi ha, Agustalin? Alam mo naman yata ang daan papunta rito. Kung hindi ka pa sasamahan ni Kaisen, hindi ka uuwi. Nasaan na nga yung batang yon? Nandito po, tita. Sabay sila napalingon sa pinto. Naroon si Kaisen, bitbitang isang box ng cake at bouquet ng bulaklak. Para po sa inyo, tita. Tuwan-tuwa naman ang mami niya. Naku, hindi ka na sana nag-abala pa, Kaisen. Ang gaganda naman itong mga bulaklak. Mukhang fresh pa, ha? Pasok ka, tuloy kayo. Halina kayo sa kusina at maghahain na ako ng pananghalian. Katatapos ko lang ding magluto. Tama-tama ang dating nyo. Si Daddy Mi. Ay, nasa opisina niya sa taas. Kanina ko pang tinatawag at nagpapatulong ako magluto. Abay, hindi man lamang bumaba. Hayaan mo siya. Huwag nating tatawagin para kumain. Kainin niya yung mga files niya doon. Natawa si Awi. Talagang hanggang ngayon ay nagsiselos pa rin kayo sa trabaho ni Daddy, ano? Ikaw naman kasi. Nanlaki ang mga mata niya. Anong ako? Anong kasalanan ko? Kung tinanggap mo ba naman ang alok na ikaw nang papalit sa daddy mo, masaya sana kaming nagtatanim sa bukid doon sa probinsya. Malayo sa usok at polusyon dito. Nakakamiss pa naman ang buhay probinsya. Kung hindi lang kasi sa kaartehan mo maging independent kuno, Agustalin. Sinimangutan lang niyang ina. Kuwela ito at prangka. Kung anong mapuna ay talagang sasabihin ito. Kapag nag-aaya naman kayo kay Daddy, sinasamahan ka naman ah. Natigil lang ang asara nila mag-ina nang bumaba si Anthony Salvatore, ang daddy niya. Matiwasay na natapos ang kanilang hapunan. Sama-sama sila sa sala at masaya nagkukwentuhan nang biglang magsalita si Kaisen.
Gusto ko po sana magpaalam sa inyo, Mr. and Mrs. Salvatore. Ang ina niya mabilis sa sumagot. Ano yon, iho? Sinulyapan siya nito bago muling tinutok ang atensyon sa mag-asawa. Gusto ko po sana magpaalam na manigaw sa anak niyo. Natulala si Awi. Natameme rin ang kanyang ina. Kung hindi pa tumikim ang daddy niya ay hindi sila matatauhan. At bakit? Malamig na tanong ni Mr. Salvatore. Sir, wala pong ibang dahilan kung bakit gusto kong ligawan ng anak niyo maliban sa gusto ko siya. Hindi pala. Napakurap siya nang sa kanya naman ito tumitig. Mahal ko siya. Tumili ang mami niya pero agad ding tumahimik dahil muling tumikim ang kanyang ama. Paano mo nasabi yan? Ikiniling ng daddy niya ang ulo na para naghahamon. Hindi ba nabibigla ka lang, Mr. Javier? Hindi na siya magtataka kung kilala ito ng ama at alam din ito ang mga nangyayari sa pagitan nila ni Kaisen. Walang maitatago sa dating notorious gang leader ng bansa. Hindi po, sir. Totoo po nararamdaman ko para kay Awi. Nagpaalam lang po ako sa inyo para alam nyo. Pero hindi po ibig sabihin yun na kapag sinabi nyong hindi pwede ay titigil na ako. Ngumisi ang dad niya. Kinabahan si Awi sa uri ng ngisi nito. Para itong biglang manununtok. Talaga ba? Can you handle my... Anton, ano ba yan? Nakahinga siya na maluwag ng saway na ito ng mami niya. Baka kasi kung saan pamapadpad ang usapan ng dalawang lalaki. Hayaan mo silang dalawa. Ang mahalaga hindi tayo binaliwala ni Kaisen. Nagpaalam pa rin siya bago manligaw sa anak natin. Hindi pa sila tuluyan nakauwi dahil naghamon pa ng inuman ng daddy niya na hindi naman tinanggihan ni Kaisen. Tuloy ay 11:00 na ng gabi ay gising pa sila mag-ina para magbantay at baka magsuntukan ang dalawa. Naririnig kasi niyang nagpapayabangan na. Hay nako Anthony, ikaw talaga. Reklamo ng mami niya habang inaakay paakyat sa hagdan ng asawa. Napakayabang mag-aya ng inuman, nauna namang malasing. Awi, ikaw nang bahala kay Kaisen. Dito na kayo matulog dahil delikado na sa daan. Opo, Mi. Inalalayan niya papasok sa guest room na nasa unang palapag si Kaisen. Dito na muna tayo matutulog. Ang yabang mo kasi. Pinatulan mo pa si Daddy, alam namang hindi yun magpapatalo. Mahina itong tumawa. Ayos lang, hindi naman ako nalasing. Hindi nalasing pero namumulak at namumungay na yung mga mata mo. Singal niya sa lalaki. Umupo ka muna riyan, pupunasan kita para mahimasmasan ka. Ihiram na rin muna kita ng damit na pamalit kay Daddy. Hindi naman na kailangan, Awi. Kaya ko pa naman sikasuhin ang sarili ko. Ako na. Ikaw na pero papikit ka na riyan. Nakakahiya naman na naliligaw pa lang ako pero nagpapaasikaso na. Anito nakangiwi, nahihiya nga yata. Kisa naman pabayaan kita. Thank you. But you don't need to borrow clothes from your dad. I have spare clothes on my car. Tumango siya. Sige, kukunin ko na lang. Hitay mo ko ha. Huwag ang hihiga, mapapawisan ng kama, mangangamoy alak din yan. Kinuha niya ang susi ng kotse nito saka lumabas para magtungo sa garahe. Nadaanan pa niyang ilang sports car at SUVs ng ama. May ilan ding motorbikes doon. Nang makalapit sa kotse ni Kaisen ay nagmamadali niyang kinuha ang damit ito saka bumalik sa kwarto. Bakit nakahubad ka na? Naabutan kasi niya itong hubad-baro at nakasandal sa headboard ng kama. Basa ang buhok mo, galing ka sa banyo? Pumipikit-pikit na ito. Yeah, para hindi ka na maabala. Where's my clothes? Here, magbihis ka na't baka malamigan ka. Aakyat na ako sa kwarto ko. Bago siya tuluyang makalabas ng silid ni Kaisen, ay narinig pa niya itong mahina nagsalita. Thank you, Awi. Good night. At the end, nakuha rin ito ang loob niya. Sinagot niya ito. Sa sobrang saya yata ni Kaisen ay ito nang gumagawa ng lahat sa kumpanya. Halos ayaw na siyang pakilusin, pero nanatili ang pagiging misteryoso nito sa buong kumpanya. Babe, pacheck nga nito para maipasa na kay Castiel at tigilan na ako ng baliw na yon. Dapat kasi ako nang gumagawa. Gawain ng sekretary yan eh. Hindi mo naman na naman dapat na gagawin kung makaagaw ka ng trabaho ko. Just relax dear Awi, akong bahala. Makabawi man lang sa stress mo noon sa akin. Just relax. At nagawa pa dito magnakaw ng halik sa kanya. Bakit nga ba tagal mong sagutin ang emails ko at pirmahan ng mga documents na pinapasa ko sa'yo? Pati tuloy si Boss Castiel, stress na yata sa akin noon.
Natutuwa kasi akong panoorin kan tutok sa trabaho at kunutan noo kapag nagagalit. At saka I'm always looking forward on your rant about your boss. Ginagawa mo lang akong entertainment. Ines na asik niya sa kasintahan bago ito kinurot sa braso. Nakakainis ka? Hindi ang totoo, may naasikaso lang talaga ako. Ano naman yun? Umiling ito saka nagkibit balikat. Can I say it's confidential? Ikaw ang bahala. Mariin itong pumikit. Nahuli agad ang sekreto sa sagot niya. Tungkol yun sa isang kaibigan, babe. Tumulong lang ako. Medyo matagal kasing usapin. Kailangan lang natapos. What about it? Gusto lang niyang tignan kung talaga bang kaya na nito magsabi sa kanya ng mga bagay-bagay. It's about Christian's forbidden affair, babe. Ayokong pangunahin siya kaya hanggang dito lang muna ang masasabi ko, Awi. Pasensya na. Napangiti si Awi. Doon tuluyan nakuha nitong muli ang kanyang tiwala. I'm just testing you, Kai. Don't worry. Privacy ng kaibigan mo yon kaya hindi mo kailangang i-share sa akin. Ilang buwan matapos ang pagiging official nila ay nag-propose si Kaisen. Will you marry me, Agustalin Salvatore? Papayagan mo ba akong palitan ng Javier ang apelyido mo, mahal ko? Nasa gitna sila ng palayan sa bukid na nooy tinitirhan ng kanyang ina. Nakikitira lamang ito doon noon. Pero ngayon ay pag-aari na ng pamilya nila iyon. Nagyaya kasi ang mami niya na magbakasyon sa probinsya kung saan ito lumaki. At hindi niya akalain na kasabot pala ni Kaisen ang parents niya. Anong? Wala siyang mahagilap na salita sa sobrang pagkabigla. Sobra ba naman siyang na-surprise? Kaisen. Will you, Awi? Please, babe, marry me. Dahan-dahan siyang tumango. Yes, oo, pakakasal ako sa'yo. Teary-eyed ditong sinuot sa kanya ang diamond ring. Tumayo ito at saka siya dinamba na mahigpit na yakap. Ibinuo nito ang mukha sa kanyang balikat. Thank you, Awi. Thank you so much. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa balikat niya. Naghiyawan ang mga nakasaksi. Nagulat pa siya na naroon din pala ang mga magulang ni Kaisen pati ang dalawa nitong kapatid. Wala naman silang kasama sa gitna ng taniman ng gulay kanina pero biglang dumami ang audience. Stop crying, Kai. Anya pero tumutulo rin naman ang kanyang mga luha. Luha ng kasiyahan. Kumalas ito sa yakap. Nahihiyang pinahid ang luha sa pisngi. Sorry, babe. Sobrang saya ko lang. I can't think straight. Nablangko ko nung umuo ka sa akin. Natawa siya. Dapat ba hindi ang sagot ko? Nanatili silang magkayakap sa gitna ng taniman habang ang mga kasama nila ay nagkakasiyahan na sa kubo. Kaya pala marami ang nilutong pagkain ng mami niya, may sorpresa pala. Babe, kahit hindi ang sagot mo ngayon, marami pa namang pagkakataon, di ba? Kaya ko namang mas maging totoo sa'yo at ipakita ang totoong nararamdaman ko. Na mahal kita, para sa oras na magpropose ulit ako. Oo na ang sagot mo. Another year has passed and it's their wedding day today. Kinakabahan ka? Tanong ni Awi kay Kaisen. Kausap niya ito sa kabilang linya. Nasa simbahan na ito at siya naman ay nasa bridal car at bumabiyahe patungo sa simbahan. Hindi kita tatakbuhan, Kai. Malapit na nga ako sa iyo, oh. Pwede bang bilisan mo na, Awi? Parang maiiyak na ako sa kabe. Mahinang natawa si Augusta. Napaka-OA mo naman dyan. Heto na nga, bababa na. I'll wait for you to walk down the aisle. I love you. Ibinaba na rin nila ang tawag. Tumayo siya sa tapat ng double door ng simbahan. At ang dahan-dahan niyong bumukas, natanaw niya sa dulo ang lalaking makakasama niya sa habang buhay. While exchanging vows, parehas silang umiiyak habang sinasabi ang bawat pangako sa harap ng lahat. At higit sa lahat, sa harap ng Panginoon Diyos. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!